May nangyari lang sa Jerusalem. Hindi ito isang kaganapan na gumawa ng harap na pahina ng bawat pahayagan, o hindi rin ito ang nangungunang kwento sa balita sa gabi. Ito ay isang tahimik na kaganapan, isang burokrata, kahit na. Ngunit ito ay isang panginginig, isang banayad na paglipat sa espiritual na tanawin na hindi nasaksihan sa loob ng 2,000 taon. At ito ay may potensyal na simulan ng countdown sa pinakatumpak at hinihintay na hula sa buong Biblia. Hindi ito isang bagay ng haka-haka o isang malayong teorya, ito ay isang dokumentado, nilagdaan, at selyadong katotohanan na nag-uugnay sa aming kasalukuyang araw ng direkta sa mga sinaunang salita ng mga propeta. Sa isang paglipat ng malalim na legal at espiritual na kahalagahan, ang mga awtoridad ng Israel, kasama ang mga kinatawan mula sa kilalang Temple Institute, nangungunang mga rabay, napapanahong mga arkeologo, at maging ang mga pangunahing tagapayo sa seguridad, nagtipon upang mag-sign ng mga opisyal na dokumento. Ang mga papeles na ito ay nagpapahintulot sa mga tiyak, nasa salat na paghahanda upang magsimula sa pinakapinagtatalunan at sagradong piraso ng real estate sa planeta, ang Mount Mount. Sa kauna-unahang pagkakataon sa millennia, mayroong isang opisyal, balangkas na sinuportahan ng gobyerno upang sumulong. Kaya, ano ba talaga ang pinahihintulutan ng mga dokumentong ito? Nagbibigay sila ng berdeng ilaw para sa detalyadong pag-aaral ng arkeolohiko sa bundok, ang pagbuo ng isang espesyal na komite upang bantayan ang trabaho sa hinaharap, ang masusing pagpaplano ng infrastruktura, at isang mahalagang pagtatasa ng pagiging posible. Isang pagtatasa ng pagiging posible para sa ano? Para sa pagpapanumbalik ng mga serbisyo ng seremonya. Maging perpektong malinaw tayo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na ang panghuling pagbabalik ng mga sakripisyo, isang kasanayan na sentro sa pagsamba sa templo na naging dormant, pinatahimik mula noong taong 70 AD, nang ang mga legya ng Roman ni Tito ay nag-raise sa ikalawang templo sa lupa, na nagkalat ang mga Hudyo sa 4 na sulok ng mundo. Upang maunawaan ang manipis na bigat ng sandaling ito, dapat nating maunawaan ang kasaysayan na nababad sa mismong lupa ng lugar na iyon. Ang Temple Mount ay hindi lamang isang makasaysayang site, ito ang espiritual na sentro ng mundo. Ito ang mismong lugar kung saan si Abraham, sa isang gawa ng pananampalataya, umakyat sa Mount Moriah kasama ang kanyang anak na si Isaac, na naghanda na gumawa ng tunay na sakripisyo sa harap ng Diyos ay namagitan at nagbigay ng isang tupa. Pagkalipas ng mga siglo, kung saan si Haring David, isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos, ay bumili ng isang threshing floor at nagtayo ng isang dambana sa Panginoon upang ihinto ang isang nagwawasak na salot. Ito ay kung saan ang kanyang anak na si Solomon, ay nagtayo ng unang templo, isang istruktura ng gayong kamanghamanghang kaluwalhatian na ang sariling presensya ng Diyos, ang Shekinah, ay bumaba at pinuno ito. At ito ay ang parehong lugar kung saan si Jesus, ang Mesiyas, ay lumakad. Ito ay kung saan itinuro niya ang mga tao, kung saan pinalayas niya ang mga nagbabago ng pera sa isang pagpapakita ng banal na sigasig, at kung saan siya tumayo at umiyak sa lungsod ng Jerusalem, na nakitang ang mismong pagkawasak na magaganap sa 70 AD ang bawat bato sa bundok na iyon ay may kwento, isang koneksyon sa plano ng pagtubos ng Diyos. At ito ang lugar na ito na nakaupo sa mismong puso ng pinakadetalyadong hula ng end time ng Biblia, ang 70 linggo ni Daniel. Upang maunawaan kung bakit napakalaking kasunduan sa modernong araw na ito, dapat nating buksan ang ating pansin sa propetang si Daniel, na, habang nasa pagpapatapon sa Babylonia, ay nakatanggap ng isang nakamamanghang tumpak na timeline mula kay Angel Gabriel. Sa Daniel Kabanata 9, mga talatang 24 hanggang 27, nabasa natin na 70-70, o 70 linggo ng mga taon, ay tinukoy para sa kanyang mga tao, Israel, at ang kanyang banal na lungsod, Jerusalem. Ito ay isang kabuuang panahon ng 490 taon, na itinakda ng Diyos upang matupad ang kanyang tunay na layunin para sa Israel. Ang hula ay nasira sa mga segment, at ang unang 69 ng mga linggong yon, isang panahon ng 483 taon, ay natupad na may nakamamanghang kawastuhan. Ang propetikong orasan ay nagsimulang magtik sa utos upang maibalik at muling itayo ang Jerusalem, na ibinigay ng hari ng Persia na si Artaxerxes sa humigit kumulang na 445 BC. Ipinahayag ng hula na mula sa utos na iyon hanggang sa pagdating ng Mesiyas na prinsipe, mayroong 69 sa mga linggong ito ng mga taon.
At sa kamanghamanghang, katumpakan ng pinpoint, 483 taon mamaya, hanggang sa mismong araw ayon sa maraming mga iskolar, si Jesus ng Nazare ay sumakay sa Jerusalem sa isang asno, na ipinakita ang kanyang sarili sa bansa bilang kanilang Mesiyas, kanilang hari. Ang unang 69 na linggo ay natupad ng perpekto, tulad ng inihula ni Daniel. Ngunit kung gagawin mo ang matematika, 483 taon ay natutupad, gayunpaman ang hula ay para sa 470 taon. Nangangahulugan ito na mayroong isang linggo, isang pangwakas na 7 taong panahon, na nananatili sa kalendaryo ng makahulang Diyos. Ito ang sikat na ika-70 linggo ng Daniel. Ang panahong ito ay nakapos, naghihintay para sa isang tiyak na hanay ng mga pangyayari upang magbukas bago ito magsimula. Inihula ng hula ni Daniel na ang huling panahon ng 7 taong ito ay sisimulan ng kumpirmasyon ng isang tipan na may marami. At ano ang nasa gitna ng tipan na ito, ang kasunduang ito? Malinaw ang teksto, nauugnay ito sa muling pagtatatag ng mga sakripisyo at handog. Ang mismong bagay na tumigil sa 70 AD at ang mismong bagay na ang bagong kasunduang ito sa Jerusalem ay opisyal na binuksan ang pintuan upang maibalik. Ito ang kritikal na piraso ng puzzle, ang linchpin na nag-uugnay sa sinaunang hula sa aming kasalukuyang mga ulo ng ulo. Sa loob ng maraming siglo, hinahanap ng mga iskolar ng Biblia ang catalysta na muling magsisimula sa huling 7 taong countdown, at binibigyan tayo ni Daniel Kapitulo 9 versikulo 27 ng tumpak na pag-trigger, at dapat niyang kumpirmahin ang isang tipan na may marami sa loob ng isang linggo. Ang tanong ay palaging, sino ang siya? Ang taludtod na nauna sa isang ito, taludtod 26, ay nagbibigay sa amin ng sagot. Pinag-uusapan nito ang isang prinsipe na darating, isang pinuno na babangon mula sa mga tao na sumire sa lungsod at ang santuario pabalik noong 70 AD. Ang mga puntong ito ay direkta sa isang nabuhay na Roman Empire, isang European o Western power block, kung saan ang isang charismatic at malakas na pinuno ay lilito. Ang figure na ito ay kilala sa buong banal na kasulatan ng maraming mga pangalan, ang tao ng kasalanan, ang anak ng pagkawasak, ang hayop, ngunit kadalasang, ang Antikristo. Ang tipan na ito ay hindi magiging ilang menor de edad na kasunduan sa kalakalan. Ito ay magiging isang obra maestra ng pandaigdigang diplomasya, malamang na ipinakita bilang pangwakas na solusyon sa salungatan sa gitnang silangan. Isipin ang isang kasunduan na ginagarantiyahan ang seguridad ng Israel, isang bagay na hindi nila tunay na mayroon sa kanilang modernong pag-iral. Isipin na nasiyahan din ito sa mga hinihingi ng mga nakapalibot na bansa at nagtatatag ng isang balangkas para sa ibinahaging pag-access o kontrol ng mga banal na site ng Jerusalem. Ang mundo ay sasabog sa pagdiriwang. Ang pinuno na nag-broker ng pakikitungo sa pakikitungo na ito ay bibigyan ng isang tagapagligtas, isang manggagawa ng himala, isang tatanggap ng Nobel Peace Prize sa lahat ng oras. Magdadala siya ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan na huminto sa mundo para sa mga henerasyon. At sa gitna ng kasunduang ito, ang pangunahing probisyon na gagawing hindi maiiwasan sa mga relihiyosong Hudyo, ay ang pahintulot na muling itayo ang kanilang templo, o kahit papaano, upang magtayo ng isang dambana sa bundok ng templo at ibalik ang pagsasakripisyo ng sistema na inireseta sa Torah. Kita mo, hindi lamang ito isang isyong pampolitika, ito ay ang katuparan ng isang malalim, 2,000 taong gulang na espiritual na pananabik. Sa loob ng mga dekada, ang mga organisasyon sa Jerusalem tulad ng Temple Institute ay masakit na naghahanda sa sandaling ito. Pinagtagpi nila ang mga kasuotan ng pari ayon sa eksaktong mga pagtutukoy sa Biblia. Ginawa nila ang gintong menorah, ang talahanayan ng showbread, at ang mga trumpeta ng pilak. Sinanay nila ang mga Levita at mga pari, na sinusubaybayan ang kanilang linya pabalik sa Aaron. Nagtatrabaho pa sila upang mag-breed ng isang perpektong pulang baka, isang hayop na ang mga abo ay kinakailangan para sa ritual na paglilinis ng mga pari ng templo, isang seremonya kung wala kung saan ang sistema ng sakripisyo ay hindi ma-restart. Ang lahat ng mga pisikal na sangkap ay handa na. Naghihintay lamang sila ng isang bagay, pahintulot sa politika. Ang berdeng ilaw upang umakyat sa bundok ng templo at simulan muli ang kanilang pagsamba. Ang tipan na ito, na kinumpirma ng pinuno sa mundo na ito, ay magbibigay ng pahintulot na yon. At sa pirma na yon, ang makahulang orasan, ay tumahimik sa halos 2 milenya, ay magsisimulang muli.
Ang ika-70 linggo ng Daniel, ang pangwakas na 7 taon ng panahong ito, ay magsisimula. Ang unang kalahati ng panahong ito, 3.5 taon, ay magiging 1 oras ng hindi pa naganap ngunit mapanlinlang na kapayapaan para sa Israel. Inaalok ang mga sakripisyo araw-araw sa Mount Mount. Ang bansa ay makaramdam ng ligtas, protektado ng malakas na pinuno ng pandaigdigang ito at ang kanyang kasunduan. Titingnan ng mundo ang gitnang silangan at huminga ng isang kolektibong buntong hininga, na naniniwala na ang sangkatauhan ay sa wakas ay nalutas ang pinaka-hindi masasamang problema. Tulad ng babala ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika Kabanata 5, sapagkat kapag sinabi nila, kapayapaan at kaligtasan. Pagkatapos ang biglaang pagkawasak ay dumating sa kanila, ang paunang panahon ng katahimikan na ito ay isang harapan, isang maingat na itinayo na yugto para sa pangwakas, pinakamatinding kilos ng muling pagtubos ng drama ng Diyos. Ang pandaigdigang pinuno na ito ay hindi isang tagapamayapa, siya ay isang manlilinlang, at ang kanyang tunay na layunin ay hindi ang pagsamba sa Diyos, ngunit ang pagsamba sa kanyang sarili. Kaya, ibagsak natin ang unang 3.5 taong panahon. Sa ibabaw, ito ay magiging isang utopia. Isipin ang pandaigdigang mga pamagat ng balita. Malutas ang gutom sa mundo. Ang malinis na pambihirang tagumpay ng enerhiya ay nagbibigay lakas sa mundo. Makasaysayang Middle East Accord usher sa bagong panahon ng kooperasyon. Ang pinuno na ito ay magiging master ng diplomasya, ekonomiya, at teknolohiya. Mukhang magkakaroon siya ng sagot para sa lahat. Siya ay magiging charismatic, mapanghikayat, at lubos na napakatalino. Ang mundo ay magiging labis na nasisiyahan sa kanya. Kaya nagpapasalamat sa katatagan na dinadala niya pagkatapos ng isang panahon ng kaguluhan, na hindi nila tatanungin ang kanyang mga motibo. Bibigyan nila siya ng kanilang tiwala, kanilang autoridad, at sa huli, ang kanilang katapatan. Ito ay kung paano niya isasama ang kanyang kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng isang malupit, labis na pagsakop sa militar sa una, ngunit sa pamamagitan ng pahintulot. Ang mundo ay kusang ibibigay sa kanya ang mga susi sa kaharian sapagkat ipinangako niyang ayusin ang lahat ng kanilang mga problema. At sa Jerusalem, ang pang-araw-araw na sakripisyo ay magiging sentro ng bagong katotohanan na ito. 2 beses sa isang araw, isang tupa ang ihahandog, tulad ng sa mga araw ni Moises. Ang usok ay babangon mula sa dambana sa Mount Mount, isang paningin na hindi nakikita sa loob ng 2,000 taon. Para sa mapagmasid na Hudyo, ito ang magiging nasasalat na patunay na ang Diyos ay muling naninirahan sa kanyang mga tao, na ang mga taon ng pagpapatapon at paglibot ay sa wakas ay natapos na. Ito ay isang oras ng matinding relihiyosong sigasig at pambansang pagmamataas. Ngunit ito ay isang pagmamataas na itinayo sa isang marupok na pundasyon. Titingnan nila ang kanilang templo, kanilang mga sakripisyo, at kanilang pampulitikang tagapagtanggol, ang pandaigdigang pinuno na ito, para sa kanilang seguridad. Magkakaroon sila ng isang anyo ng relihiyon, ngunit makaligtaan nila ang sangkap. Isasagawa nila ang mga anino ng matandang tipan, habang ang mismong Mesiyas na itinuro ng lahat ng mga sakripisyo na iyon, si Hesukristo, ay isang figura na hindi pa nila nakikilala. Ito ay isang kritikal na punto upang maunawaan. Ang muling pagsasaayos ng sistema ng sakripisyo ay hindi isang bagay na nais ng Diyos. Ang aklat ng Hebreo ay malinaw na ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay ang pangwakas, perpekto, at kumpletong sakripisyo para sa kasalanan, minsan at para sa lahat. Ang mga sakripisyo ng hayop ay isang foreshadowing lamang, isang placeholder hanggang sa dumating ang tunay na kordero ng Diyos. Kaya, para bumalik ang Israel sa pagsasakripisyo ng mga hayop ay, sa isang espiritual na kahulugan, isang malalim na hakbang pabalik. Ito ay isang hindi sinasadyang pagtanggi sa natapos na gawain ni Kristo. Ito ay isang pagpapahayag ng kanilang patuloy na pagkabulag sa espiritual. At ito ay napakarelihiyosong sistemang ito, ang pinaniniwalaan nila ay ang kanilang kaligtasan, na gagamitin ng Antikristo para sa kanyang sariling mga mapanirang layunin. Sa loob ng 3.5 taon, gagampanan niya ang bahagi ng kaibigan at tagapagtanggol ng Israel. Siya ang magiging kanilang kampyon sa entablado ng mundo. Papayagan niya sila ng kanilang kalayaan sa relihiyon, ang kanilang templo, ang kanilang pagsamba. Siya ang magiging mahusay na enabler ng kanilang pambansa at espiritual na mga hangarin.
At pagkatapos, tiyak sa kalagitnaan ng 7 taon, ibababa niya ang maskara. Ang tipan na kinumpirma niya ay masisira sa kanya. Sinasabi sa atin ni Daniel Kabanata 9, taludtod 27, sa kalagitnaan ng linggo ay tatapusin niya ang pagsakripisyo at alay. Ito ay hindi lamang isang pampulitikang pagkakanulo, ito ay isang espiritual na pagpapahayag ng digmaan. Maglalakad siya sa banal na lugar na iyon, ang mismong templo na pinayagan niyang itayo, at gawin ang tinatawag ni Jesus mismo na kasuklam-suklam ng pagkawasak na sinasalita ni Daniel na propeta. Pipigilan niya ang mga sakripisyo kay Yahweh dahil hihilingin niya na ang lahat ng sakripisyo at lahat ng pagsamba ay ituturo sa kanyang sarili. Ang pangalawang taga-Tesalonika Kabanata 2 ay nagbibigay sa atin ng mga detalye ng chilling, siya ay sumasalungat at pinataas ang kanyang sarili higit sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, kaya't siya ay nakaupo bilang Diyos sa templo ng Diyos, na ipinapakita ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Mag-isip tungkol sa manipis na katapangan, ang pangwakas na kilos ng hubris papasok siya sa itinalagang holy space ng Diyos sa mundo at ipahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ito ang punto ng pag-on. Ang mapanlinlang na kapayapaan ay nasira, at ang tunay na katangian ng taong ito, at ang tagal ng panahon na pumasok sa mundo, ay ihayag sa lahat ng kakilakilabot nito. Ang dakilang kapighatian, isang oras ng pagdurusa na hindi katulad ng anumang nakita ng mundo, ay magsisimula sa eksaktong sandaling iyon. Ang kaganapang ito, ang kasuklam-suklam ng pagkawasak, ay ang panghuli na pagsira. Mayroon itong isang makasaysayang na una na nagbibigay sa amin ng isang chilling preview ng likas na katangian nito. Noong 2 siglo BC, isang hari ng Syria na nagngangalang Antiochus Epiphanes, isang tao na isang masamang foreshadowing ng Antikristo, sinakop ang Jerusalem. Nagmarcha siya papunta sa templo ng mga Hudyo, pinigilan ang pang-araw-araw na sakripisyo sa Diyos, at nagtayo ng isang dambana kay Zeus. Pagkatapos ay sinakripisyo niya ang isang baboy, isang hayop na marumi sa mga Hudyo, sa banal na dambana ng Diyos. Ito ay isang gawa ng kataas-taasang pag-aalipusta, na idinisenyo upang marumi at mapuko ang bayan ng Diyos. Ito ang maiintindihan ng mga Hudyo ng araw ni Jesus nang magsalita siya tungkol sa kasuklam-suklam ng pagkawasak. Alam nila ang kakilakilabot ng kasaysayan na iyon. Ngunit ang hinaharap na kaganapan ay magiging walang hanggan na mas masahol pa, sapagkat hindi ito magiging isang estatwa ng isang pag-anong Diyos, ito ay magiging isang buhay na tao, ang Antikristo, na hinihiling ang pagsamba na kabilang sa lumikha lamang. At ano ang agarang pagtuturo mula kay Jesus para sa mga nakasaksi nito? Hindi ito upang labanan, hindi upang magprotesta, hindi upang makabuo ng isang pagtutol. Ang utos ay agarang at ganap, tumakas. Sa Mateo Kabanata 24, malinaw si Jesus, kaya't nakita mo ang kasuklam-suklam na pagkawasak, na binanggit ni Daniel na propeta, na nakatayo sa banal na lugar, pagkatapos ay hayaan ang mga nasa Judea na tumakas sa mga bundok. Hayaan siyang nasa bahay na hindi bumalik upang makakuha ng kanyang mga damit. Ang pagkadali ay maaaring mapatla. Huwag mo ring bumalik sa loob para sa iyong Amerikana. Kung nagtatrabaho ka, tumakbo ka lang. Sinasabi sa amin na ang paglipat mula sa mapanlinlang na kapayapaan hanggang sa demonyong pag-uusig ay agad. Ang galit ng Antikristo, na minsan ay pinakawalan, ay magiging mabilis at sa gayon ang kabuuan na ang pagkaantala ng isang sandali ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Ito ang simula ng tinatawag ng Biblia na dakilang kapighatian. Ang pangwakas na 3.5 taon ng ika-70 linggo ni Daniel. Sinabi ni Jesus tungkol sa oras na ito, sapagkat pagkatapos ay magkakaroon ng malaking pagdurusa, tulad ng hindi pa simula ng mundo hanggang sa oras na ito, hindi, o kailanman ay magiging. At maliban kung ang mga araw na iyon ay pinaikling, walang laman ang maliligtas, ngunit para sa mga piling tao ay mapaikling. Isipin mo yan, mas masahol kaysa sa baha, mas masahol kaysa sa Holocaust. Mas masahol kaysa sa anumang digmaan o tagutom o salot na alam ng mundo. Ito ay isang panahon ng pagdurusa sa isang scale na simpleng hindi maisip sa amin ngayon. Ang Antikristo, na binigyan ng kapangyarihan ng direkta ni Satanas, ay magpapalabas ng isang pandaigdigang pag-uusig na naglalayong pangunahin sa dalawang pangkat, ang mga taong Hudyo na tumanggi sa kanyang pag-aangkin na Diyos, at ang mga banal na paghihirap, ang mga taong may pananampalataya kay Kristo sa panahong ito.
Ang galit na nakadirekta sa Israel ay partikular na si Satanas sa intensity nito. Bakit? Sapagkat palaging hinahangad ni Satanas na sirain ang mga Hudyo, mula sa utos ni Paraon na patayin ang mga sanggol na Hebreo, hanggang sa balangkas ni Haman upang puksain ang mga ito sa Persia, sa mga silid ng gas ni Hitler. Ang kasaysayan ay pinuno ng mga pagtatangka na inspirasyon ni Satanas na puksain ang linya ng Abraham, Isaac, at Jacob. Ang dahilan ay simple, kinamumuhian sila ni Satanas dahil mahal sila ng Diyos. Ang mga ito ay pinili ng Diyos, ang bansa na kung saan ang Mesiyas, si Hesukristo, ay dumating sa mundo. At sila ang mga tao na ginawa ng Diyos na walang pasubali na mga pangako tungkol sa kanilang pagpapanumbalik sa hinaharap. Kung masisira ni Satanas ang mga Hudyo, naniniwala siyang maaari niyang gawin ang isang sinungaling. Naniniwala siya na maaari niyang pigilan ang makahulang plano ng Diyos. Kaya, sa pangwakas na ito, desperadong kilos, ibubuhos niya ang lahat ng kanyang sinaunang puot sa pamamagitan ng kanyang papel, ang Antikristo, sa isang pangwakas na pagtatangka sa genocide. Narito kung saan ang hula sa Apokalipsis Kabanata 12 ay naging matingkad. Nagsasalita ito tungkol sa isang babae, na kumakatawan sa Israel, na nagsilang ng isang anak na lalaki na mamuno sa lahat ng mga bansa iyon si Kristo. At nagsasalita ito ng isang mahusay, nagniningas na pulang dragon, na kumakatawan kay Satanas, naghihintay na ubusin ang bata. Matapos ang bata ay nahuli sa trono ng Diyos isang sanggunian sa pag-akyat ni Kristo ang dragon ay lumiliko ang kanyang galit sa babae, Israel. Ang Apokalipsis Kapitulo 12, ang taludtod 13 ay nagsabi, ngayon nang makita ng dragon na siya ay itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nagsilang ng anak na lalaki. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang susunod na taludtod ay nagsasabi, ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng isang mahusay na agila, upang siya ay lumipad sa ilang sa kanyang lugar, kung saan siya ay pinangangalagaan ng 1 oras at kalahating oras, mula sa pagkakaroon ng ahas. Ang 1 oras at kalahati ng 1 oras, ay eksaktong 3.5 taon. Ang tumpak na haba ng malaking pagdurusa. Ang Diyos ay supernaturally protektahan ng isang nalabi sa kanyang mga tao, na itinatago sila sa isang lugar na inihanda niya, na pinuprotektahan sila mula sa galit ng Antikristo. Habang marami ang magdurusa at mamamatay, titiyakin ng Diyos na ang kanyang mga tao ay hindi lubos na nawasak. Ang kanyang pangako kay Abraham ay nakatayo pa rin, kahit na sa gitna ng pinakamadilim na oras ng kasaysayan ng tao. Ang iba pang pangkat na nakaharap sa walang uliran na galit na ito ay ang mga banal na pagdurusa. Ito ang milyon-milyong sa milyon-milyong mga tao mula sa bawat bansa, tribu, at wika na hindi nakuha ang pag-agaw, ay may pananampalataya kay Hesukristo sa panahon ng pagdurusa. Ang kanilang mga mata ay binuksan, marahil sa biglaang paglaho ng simbahan, marahil sa pamamagitan ng malakas na pangangaral ng 144,000 mga ebanghelista ng mga Hudyo na nabanggit sa Apokalipsis Kapitulo 7, o ng 2 saksi na haula sa Jerusalem. Anuman ang katelista, makikita nila ang Antikristo kung sino siya, isang peking Satanas, at ilalagay nila ang kanilang pananampalataya sa totoong Kristo, si Jesus ng Nazareth. Ngunit ang kanilang kapalaran ay magiging kakaibang naiiba sa protektadong labi ng Israel. Habang pinangangalagaan ng Diyos ang isang bahagi ng mga taong Hudyo sa ilang, pinapayagan niya ang Antikristo na magkaroon ng kanyang paraan sa bago, pandaigdigang katawan ng mga mananampalataya. Ang Apokalipsis Kapitulo 13, taludtod 7, na nagsasalita tungkol sa Antikristo, ay malinaw na malinaw, ipinagkaloob sa kanya na gumawa ng digmaan sa mga banal at pagtagumpayan sila. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagtagumpayan sa kanila? Hindi nangangahulugang sirain ang kanilang pananampalataya. Nangangahulugan ito na patayin ang kanilang mga katawan. Ang pangunahing karanasan ng saint ng kapighatian ay magiging martir. Nagbabala mismo si Jesus sa oras na ito sa diskurso ng Olivet, na sinasabi sa Mateo Kapitulo 24, pagkatapos ay ililigtas ka nila sa pagdurusa at papatayin ka, at ikaw ay kinamumuhian ng lahat ng mga bansa para sa kapakanan ng aking pangalan. Hindi ito isang posibilidad, ito ay isang katiyakan. Ang presyo ng pananampalataya kay Kristo sa panahon ng dakilang kapighatian ay, para sa karamihan, ay maging kanilang sariling buhay. Nakita ni Juan ang malawak na kumpanya na ito sa isang pangitain sa Apokalipsis Kapitulo 7, at kapag tinanong ng isang nakatatanda kung sino sila,
Ang sagot ay dumating, ito ang mga lumalabas sa dakilang kapighatian, at nagugas ng kanilang mga damit at ginawang puti sila sa dugo ng kordero. Dumating sila asterisk sa labas nito, hindi sa pamamagitan ng pagtakas nito, ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay dito. Ang mekanismo para sa pandaigdigang pag-uusig na ito ay naorkestra ng pangalawang miyembro ng Unholy Trinity, ang maling propeta. Habang ang Antikristo ay pinuno ng politika at militar, ang huwad na propeta ay ang kanyang pinuno sa relihiyon at propaganda. Inilarawan siya ng pahayag 13 bilang pangalawang hayop, na tumataas mula sa lupa, na mukhang isang tupa ngunit nagsasalita tulad ng isang dragon. Ang imahe ay malakas. Inihahatid niya ang kanyang sarili bilang banayad, espiritual, marahil maging tulad ni Kristo, ngunit ang kanyang mga salita ay ang mga salita ni Satanas. Ang kanyang trabaho ay upang linlangin ang mundo sa pagsamba sa Antikristo. Gumagawa siya ng magagandang palatandaan, kahit na bumaba ang apoy mula sa langit, gayahin ang kapangyarihan ng Diyos upang mapatunayan ang kanyang mensahe kay Satanas. At ito ang huwad na propetang ito na nagtataguyod ng pinakanakakahawang sistema ng kontrol sa kasaysayan ng tao, ang marka ng hayop. Ang Apokalipsis Kapitulo 13, mga taludtod 16 hanggang 18, ay inilalabas ito, nagdudulot siya ng lahat, kapwa maliit at mahusay, mayaman at mahirap, libre at alipin, upang makatanggap ng isang marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo, at na walang maaaring bumili o magbenta maliban sa isang may marka o ang pangalan ng hayop, o ang bilang ng kanyang pangalan. Ang kanyang bilang ay 666. Malinaw nating malinaw tungkol sa kung ano ito. Hindi lamang ito isang sistemang pang-ekonomiya. Ito ay isang sistema ng pagsamba. Upang matanggap ang marka, dapat munang ibigay ng isang tao ang kanilang katapatan sa Antikristo, na kinikilala siya bilang Diyos. Ang marka ay ang panlabas na tanda ng isang panloob na desisyon na tanggihan ang tunay na Diyos at sumamba sa tao ni Satanas. Ito ang pangwakas na kilos ng paglapastangan at idolatry. Ang teknolohiya upang maipatupad ang naturang sistema isang pandaigdigan, walang cash na lipunan kung saan ang bawat transaksyon ay maaaring masubaybayan at kontrolado ay hindi lamang posible ngayon, mabilis itong nagiging isang katotohanan. Ngunit ang teknolohiya ay hindi ang punto. Ang punto ay ang pagpipilian. Ang Antikristo ay magtatatag ng isang gobyernong one world at isang one world na ekonomiya, at ang marka ang magiging susi sa pakikilahok dito. Kung wala ito, hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi mo mababayaran ang iyong upa. Hindi ka maaaring humawak ng trabaho. Hindi mo ma-access ang pangangalagang medikal. Ito ay magiging isang pandaigdigang sistema na nagugutom at naghihiwalay sa lahat na tumanggi na sumunod. Ito ay kung paano ang Antikristo ay magsasagawa ng digmaan sa mga banal. Gagawin niya silang mga outcast, fugitives. Pipilitin niya sila sa isang sulok kung saan ang pagpipilian ay simple at brutal, sumamba sa akin at kumain, o sumamba sa Diyos at magutom. Kunin ang aking marka at mabuhay, o hawakan ang iyong pananampalataya at mapugutan ang ulo. Ang Apokalipsis Kapitulo 20, taludtod 4, ay malinaw na binabanggit ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patutok kay Jesus at para sa salita ng Diyos, na hindi sumamba sa hayop o ang kanyang imahe, at hindi natanggap ang kanyang marka sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. Ito ang magiging kaay-lahilakbot, maluwalhating pagpipilian na nahaharap sa milyon-milyon. At gayunpaman, tinawag ko itong isang maluwalhating pagpipilian. Bakit? Dahil sa sandaling iyon ng panghuli presyon, ang mananampalataya ay binigyan ng isang pagkakataon upang gawin ang pinakamalalim na pahayag ng pananampalataya na posible. Ito ay isang sandali upang ipahayag na may buhay ng isang tao, na si Hesukristo ay Panginoon, at na walang hari sa lupa, walang pansamantalang kaginhawaan, walang banta ng sakit o gutom na maaaring baguhin yun. Ito ang pangwakas na pagsubok sa kung ano ang tunay na pinaniniwalaan natin at kung kanino tayo tunay na naglilingkod. Pinaghihiwalay nito ang trigo mula sa chaff sa pinakatiyak na paraan na may isip. Huwag isipin na ang pagpili na ito ay iharap sa naturang matigas, masamang termino. Ang huwad na propeta ay isang master ng panlilinlang. Ang sistema ng marka ay ipakilala bilang solusyon sa lahat ng mga problema sa mundo. Isipin ang isang mundo na nasira ng digmaan, tagutom, at pagbagsak ng ekonomiya ang mismong mga kondisyon na inilarawan sa mga paghuhusga ng selyo at trumpeta.
Pagkatapos, ang isang pinuno ng charismatic ay lumitaw, nagdadala ng kapayapaan. Pinatatag niya ang ekonomiya, ipinangako niya ang pagkakaisa, at ang kanyang punong propagandist, ang maling propeta, ay magbabalangkas ng marka bilang susi sa bagong utopia na ito. Ibebenta ito bilang isang paraan upang matiyak ang patas na pamamahagi ng mga mapagkukunan, upang maiwasan ang terorismo at krimen, ng paglikha ng isang solong, pinag-isang pandaigdigang pamilya. Upang tanggihan ito ay ipinta bilang makasarili, mapang-akit, isang gawa ng paghihimagsik laban sa kapayapaan at pag-unlad. Ang mga may pananampalataya kay Kristo ay bibigyan ng label bilang mga ekstremista, bilang mga haters, bilang mga kaaway ng bagong pagkakaisa ng sangkatauhan. Binalaan tayo ni Apostol Pablo tungkol dito sa 2 Tesalonica Kabanata 2. Sinasalita niya ang isang malakas na maling akala na ipapadala ng Diyos sa mga tumanggi na mahalin ang katotohanan at kaya maligtas. Sinabi niya na ang pagdating ng walang batas ay magiging kasama ang lahat ng kapangyarihan at maling mga palatandaan at kababalaghan, at sa lahat ng masamang panlilinlang para sa mga namamatay. Ang mundo ay magiging desperado para sa mga sagot, at ang Antikristo ay magkakaroon sa kanila. Ang maling propeta ay magpapatunay sa kanila ng mga himala. Ang mga tao na kumukuha ng marka ay gagawa ng kusang loob, naniniwala na sila ay nasa kanang bahagi ng kasaysayan, pagbuo ng isang mas mahusay na mundo. Sila ay yakapin ng isang kasinungalingan dahil una nilang tinanggihan ang katotohanan. Ang lokasyon ng marka ang kanang kamay o ang noo ay malalim na sinasagisag. Ang noo ay kumakatawan sa ating mga saloobin, ang ating kalooban, ang ating mga paniniwala. Upang kunin ang marka ay may pangako ang iyong kamalayan na katapatan sa Antikristo, upang sumunod sa iyong isip sa kanyang pilosopiya. Ang kanang kamay ay kumakatawan sa aming mga aksyon, aming gawain, aming mga gawa. Upang kunin ang marka ay may pangako na ang lahat ng iyong ginagawa, bawat transaksyon na iyong ginagawa, ay magiging serbisyo sa kanyang system. Ito ay isang kabuuan at kumpletong pagsuko ng parehong kalooban at trabaho. Ito ay isang satanikong parody ng Shema sa Deuteronomio, kung saan iniutos ng Diyos ang kanyang bayan, itatali mo sila bilang isang tanda sa iyong kamay, at sila ay magiging mga harapan sa pagitan ng iyong mga mata. Ang mga tao ng Diyos ay dapat markahan ng kanyang salita sa kanilang mga saloobin at kilos, hinihiling ng Antikristo ang parehong debosyon, tinatakan ng kanyang mga tagasunod para sa sumpa. At ang selyo na ito ay permanente. Ito ay isang punto na hindi ma-overstated. Ang pagkuha ng marka ng hayop ay hindi isang pagkakamali na maaaring magsisi lamang sa ibang pagkakataon. Ito ay ang espiritual na punto ng walang pagbabalik. Ito ay isang malay, sinasadya na pagtanggi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang kaaway. Kaagad pagkatapos na inilarawan ni Juan ang panawagan para sa pagbabata mula sa mga banal, sa Apokalipsis Kabanata 14, isang anghel ang naglalabas ng pinaka-nakakatakot na babala sa lahat ng banal na kasulatan. Umiiyak siya ng malakas na tinig, kung may sumasamba sa hayop at ang kanyang imahe at tumatanggap ng isang marka sa kanyang noo o sa kanyang kamay, maiinom din niya ang alak ng galit ng Diyos, ibuhos ang buong lakas sa tasa ng kanyang galit, at siya ay pinahihirapan ng apoy at asupri sa pagkakaroon ng magpakailanman at kailanman, at wala silang pahinga, araw o gabi. Walang kalabuan doon. Ang kinahinatnan ng pagkuha ng marka ay hindi pansamantalang parusa, ito ay walang hanggan, may malay tao na pagdurusa, nahihiwalay sa Diyos at lahat ng mabuti, magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang pagpili. Ang pansamantalang kaluwagan mula sa gutom o pag-uusig na ibinibigay ng marka ay isang maliit na presyo na babayaran para sa walang hanggang kaluluwa ng isang tao. Ang mga banal na pinugutan ng ulo, na gutom, na hinahabol sila ay pumipili ng pansamantalang pagdurusa para sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga kumukuha ng marka ay pumipili ng pansamantalang kaginhawaan para sa walang hanggang paghihirap. Ito ang matibay na katotohanan na tukuyin ang panahon ng pagdurusa. Ito ay isang oras na ang mga linya ay iguguhit, at ang bawat solong tao sa mundo ay kailangang pumili kung aling panig ng linya na kanilang kinatatayuan. Walang gitnang lupa, walang neutralidad, may katapatan lamang sa kordero o katapatan sa hayop. Ito ay natural na nagtaas ng isang pangkaraniwan at maliwanag na takot. Maaari ko bang makuha ang marka sa pamamagitan ng aksidente? Maaari ba akong maloko dito?
Hayaan akong maginhawa ang iyong isip. Malinaw na malinaw ang Biblia na hindi ito isang posibilidad. Ang kilos ng pagkuha ng marka ay ang pangwakas, climactic na hakbang sa isang proseso ng sinasadyang paghihimagsik. Ito ay intrinsically na nakalink sa kilos ng asterisk, pagsamba asterisk ang hayop. Hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawa. Sinabi ng Apokalipsis 13 na ang huwad na propeta ay nagiging sanhi ng mundo at ang mga naninirahan dito asterisk sumamba asterisk ang unang hayop, at asterisk pagkatapos asterisk pinapagana niya sila na matanggap ang marka. Nauna ang pagsamba. Ito ay ang malay tao na desisyon ng puso na yumuko sa isang nilikha na sa halip na tagalikha. Bukod dito, tandaan ang konteksto ng hustisya ng Diyos. Bago pa man binalaan ng anghel ang tungkol sa sumpa ng mga kumukuha ng marka, ang isa pang anghel ay nakikita na, lumilipad sa mid-heaven, na may isang walang hanggang ebanghelyo upang ipahayag sa mga naninirahan sa mundo, sa bawat bansa at tribo at wika at mga tao. Nangyayari ito asterisk sa panahon ng pagdurusa. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na awa at hustisya, ay tinitiyak na ang bawat solong tao ay may pangwakas, malinaw na pagkakataon na marinig ang katotohanan ng ebanghelyo at ang babala laban sa hayop bago sila kinakailangan na gawin ang tunay na pagpipilian na ito. Walang makakastand sa harap ng Diyos at sabihin, hindi ko alam. Ang pagpili ay ihaharap ng ganap na kailan na one, Hesukristo o ang Antikristo. Buhay o kamatayan, langit o impyerno. Upang kunin ang marka ay marinig ang mensahe ng ebanghelyo, maunawaan ang babala, at pagkatapos ay sinasadyang tumalikod sa Diyos at mangako ng iyong katapatan sa kanyang kaaway. Hindi ito isang aksidente, ito ay mataas na pagtataksil laban sa hari ng universo. Kaya, ano ang tungkol sa teknolohiya? Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay nag-isip. Tattoo ba ito? Isang tatak, isang computer chip, isang digital ID? Sa ating modernong panahon, madaling makita kung paano ang isang walang cash na lipunan, na nakasalalay sa pagkilala sa biometric, ay maaaring matupad ang hula na ito na may nakakatakot na kahusayan. Maaari nating isipin ang isang sistema kung saan ang isang subcutaneous implant o isang quantum dot tattoo ay maaaring hawakan ng lahat ng aming pinansyal, medikal, at personal na impormasyon, at kung wala ito, nakalock kami sa lipunan. At habang ang isang tukoy na teknolohiya ay tiyak na magiging sasakyan para sa marka, hinihiling ko sa iyo na huwag na naayos sa paano. Ang panganib ay hindi ang teknolohiya mismo, ang panganib ay ang espiritual na katapatan na kinakatawan nito. Ang pagtuon sa isang tiyak na chip o isang partikular na bakuna o isang bagong anyo ng pera ay maaaring maging sanhi sa iyo na makaligtaan ang mas malaking larawan. Ang dyablo ay isang master ng panlilinlang. Kung makakakuha siya ng mga mananampalataya na ituon ang lahat ng kanilang enerhiya sa pakikipaglaban sa isang piraso ng teknolohiya, maaari niyang ibulag ang mga ito sa totoong espiritual na labanan, na para sa mga puso at isipan ng sangkatauhan. Ang sistema ng Antikristo ay malamang na maipakita bilang isang solusyon sa mga problema sa mundo, isang paraan upang magdala ng kapayapaan, pagkakaisa, at katatagan ng ekonomiya mula sa kaguluhan ng pagdurusa. Ito ay tila makatwiran, progresibo, at kinakailangan. Ang espiritual na panlilinlang, ang panawagan na sumamba sa taong nagdadala ng kapayapaan, ay ang tunay na lason. Ang marka ay simpleng mekanismo ng sistemang yun, ang panlabas na tanda ng isang panloob na desisyon. Ang teknolohiya ay hindi campaign sa iyo, ang pagsamba ay. At upang matiyak na walang pagkalito tungkol sa kung sino ang nasa likod ng sistemang ito, ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa amin ng isang napakatiyak na tagakilala. Ang Apokalipsis Kapitulo 13, taludtod 18 ay nagsabi, ito ay tumatawag para sa karunungan, hayaan ang isa na may pag-unawa na kalkulahin ang bilang ng hayop, sapagkat ito ang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ang bilang na ito ay nabighani at kinilabutan ang mga tao para sa millennia. Ano ang ibig sabihin nito? Marami ang naniniwala na nauugnay ito sa gematria, ang sinaunang kasanayan sa pagtatalaga ng isang bilang ng halaga sa mga titik. Sa Hebreo at Greek, ang mga titik ng pangalan ng isang tao ay maaaring maidagdag upang makabuo ng isang numero. Nakatutuwa na ang pangalang Nero Caesar, kapag nakasulat sa mga titik ng Hebreo, ay nagdaragdag hanggang sa tiyak na 666, na nagbibigay ng isang makasaysayang prototype ng uri ng walang Diyos, na nag-uusig sa huling Antikristo.
ngunit ang simbolismo ay napupunta kahit na mas malalim. Biblically, ang bilang 7 kumakatawan sa banal na pagiging perpekto at pagkakumpleto. Ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw, mayroong 7 araw sa isang linggo, 7 simbahan sa Apokalipsis, 7 mga selyo, 7 trumpeta, 7 mangkok. Ang bilang 7 ay bilang ng Diyos. Ang bilang 6, sa kaibahan, ay ang bilang ng tao. Ang tao ay nilikha noong ika-6 na araw. 6 na laging nahuhulog sa 7. Ito ay kumakatawan sa pagkadili ng tao, kahinaan, at ating likas na kawalan ng kakayahang makamit ang pagiging perpekto ng banal. Kaya ano, kung gayon, ay 666. Ito ang pangwakas na simbolo ng paghihimagsik at pagmamataas ng tao. Ito ay tao, isang trinidad ng pagmamataas ng tao, sinusubukan na ipahiwatig ang kanyang sarili, upang ipahayag ang kanyang sarili na Diyos, at sambahin bilang Diyos. Ito ang pangwakas na pagpapahayag ng orihinal na kasinungalingan mula sa Hardin ng Eden, ikaw ay magiging tulad ng Diyos. Ang bilang na 666 na ay ang sagisag ng tao na sumasaklaw sa kasinungalingan na ito, ang Antikristo, at ito ang magiging marka ng lahat na pipiliang maniwala na nagsisinungaling sa kanya. Kaya, ang pangwakas na panlilinlang ay hindi tungkol sa isang piraso ng tek, ngunit isang pagpili ng pagsamba, isang desisyon na mangako ng katapatan sa sistema ng tao sa kaharian ng Diyos. Sa pag-iisip nito, nais kong iwan ka ng isang katanungan upang pag-isipan ang mga komento, sa isang mundo na patuloy na inuuna ang kaginhawaan at seguridad. Paano natin matiyak ang ating espiritual na pag-unawa upang makilala ang katapatan na hinihiling ng isang sistema, hindi lamang sa panlabas na anyo nito? Kung nakakakuha ka ng halaga mula sa mga malalim na dives na ito, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, kung saan namin ay unpack ang pagkakakilanlan ng 2 saksi. Hanggang sa pagkatapos, manatiling matalino at nakaangkla sa katotohanan. Ito si Marco.